Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Nangangailangan ka ba ng pera ngayong araw? Tamang-tama dahil ngayon ay magre-review na naman tayo ng isa na namang online loan application. Aalamin natin kung ito ba'y makatutulong sa oras ng pangangailangan o hindi. Dito sa ating review ay aalamin natin kung magkano ba ang ipapaloan netong OLA na ito, lalo na sa mga first-time user. Aalamin din natin kung may interest ba ito at kung meron ay gaano ba ito kataas. At kung ano ba yung mga kailangan sa paglo-loan sa kanila. Marami nang naloko ang mga online loan application na ito kaya wag mo nang hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka mag-loan, bago ka magbigay ng iyong personal information ay sigurado ka na legit talaga ang balak mong pag-loanan. Dito sa ating review ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang ba talaga ang makukuha mo sa amount na niloan mo. At kung desidido ka na talagang mag-loan ay siguraduhin mo lang na ilimit sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message man or tumawag man yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. Ang OLA na re-reviewin natin ngayong araw ay wala iba kundi ang PH Packet. Huwag mo muna i-download ang application na ito. Hayaan mo munang ako ang mag-try para sa iyo para at least kung hindi siya legit, ay hindi na masayang ang oras mo sa pag-apply. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. At ayan nga, in-install ko na yan and ang maximum loan amount dito ay 30,000 pesos at ang kanyang loan term is up to 90 days. At i-click na agad natin ang apply now. At dito nga ay may nagpapapagad ng permission. So, nanghihingi sila ng permission sa iyong camera at sa iba pa. So, i-click lang natin dyan ang agree. At next, syempre, para makapag-login tayo or makapag-sign in tayo is ilalagay natin yung ating phone number and then para makapag-send sila ng verification code. So, din natin maglagay dito ng password. At after nyan is magsa-sign in agad tayo. At dito nga ay makikita na agad natin yung mga ID na pwede dito sa OLA na ito. At ito ang mga sumusunod. Pwede ang UMID, Passport, Driving License, SSS, PRC, Pag-ibig, Postal ID, at National ID. Isa lang naman sa mga ito ang kakailanganin natin. So kung ano yung meron ka, yun na lang yung i-present mo. At dito sa OLA na ito ay konti lang ang dapat nating sagutan. So, isa na dito ang basic information, identity authentication, at optional certification. Dito sa optional certification na ito, dahil optional nga siya, hindi mo siya obligadong lagyan. Pero, makakapagbigay siya ng 30% passing rate sa iyong or additional 30% na passing rate sa iyong application. Ang una na nga nating sasagutan ay ang basic information. Sa basic information, kasali dyan ang usage of loan. So, kung para saan mo gagamitin yung perang niloloan mo. Maraming pagpipilian dyan, pipili ka lang. Tapos, kasali rin ang email. Sa email, kailangan siguro din nating active at nakaka-receive ng messages. And dito naman, ilalagay din ang Facebook name, messenger, backup phone number, industry category, religion, and marital status kung married ka ba or single. At susunod yung sa job information. So, syempre, kailangan yung company name, yung working experience mo kung gaano ka nakatagal sa iyong trabaho, payday 1, payday 2, tapos yung monthly income kung magkano yung sinasahod mo monthly, and then company address at yung detailed address ng company mo. At sa emergency contact naman or yung contact reference na tinatawag natin is kailangan mo ng 5 dito sa OLA na ito. So, syempre, kailangan mo ibigay yung
kung kaano-ano mo siya, kung yung relationship mo dun sa ilalagay mo ang contact reference, tapos yung pangalan niya and yung cellphone number niya. At lagi kong sinasabi, pag maglalagay tayo ng contact reference, siguraduhin natin na alam ng tao na yon na ginamit mo siya as contact reference para at least pag nag-message or tumawag is hindi na sila magugulat. Dahil maaring tawagan ng mga agent ng OLA ang mga binigay mong contact reference once na hindi ka nila makontak dun sa binigay mong phone number. At syempre, dun sa ID, so pipili ka dyan ng ID mo, and pipicturean yung harap ng yung ID, tapos kasunod niyan is facial recognition. Ang kagandahan lang, pag yung OLA is nangangailangan ng facial recognition, is makakasiguro talaga na ikaw talaga yung naglo-loan at hindi lang nagamit yung ID mo para pang-loan. And ito nga ang online loan application na ito ay isa dun sa mga online loan application na hihintayin mo pa kung magkano yung ibibigay nila sa yung loan amount or credit limit kasi sila ay nagre-review nung application. So, hindi mo agad makikita kung magkano yung possible na amount na pwede mong i-loan for first-time user. At dahil nga under review pa at naghihintay pa tayo ng result dito sa application natin, dito sa OLA na ito, is chinek ko muna yung review ng iba nang nakapag-try na dito sa OLA na ito. At isa na nga sa nabasa kong review is, personally, I think it's good. I drastically changed the rating if something inconvenience happened for a while. It's partially fast and reliable. So, maganda yung kanyang review dito sa OLA na ito. Pero syempre, check pa natin yung iba pa. All is great. I'll give you 5-star for fast approval. After success fulfill on my loan registration until now, I'm waiting for disbursement results. So, ibig sabihin ito, okay naman daw, mabilis, pero naghihintay pa rin siya kagaya natin kung ma-approve ba siya o hindi. At ito pa yung isa, I have been using this app and this is my 4th time. Very reliable and easy to access. Although I was approved in a small amount, but at least still it can help. So, siya daw is na-approvean naman. Pero, syempre, siguro siya ay first-time user, kaya medyo mababa pa yung kanyang credit limit. At ito pa yung isang na nag-review. Sabi niya, don't ever loan in this app. I have loaned 2,000 pesos and I only received 1,218. It's only payable for 7 days. And there is another 60 pesos, a total of 2,060 pesos. And if you got delayed 4 days, they will treat you that they will file a case. Not recommended all those loan app. Don't ever borrow in online loan app. They will cause you big stress. Instead helping, they make you to have more debt. So, iba-iba yung naging experience ng mga nakapag-loan na dito sa online loan na ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na tama talaga na dapat inaalam muna natin, dapat nanonood muna tayo ng mga ganitong klase ng review para at least hindi na masayang yung oras natin at hindi tayo magsisi sa huli. At yan nga po, wala pa rin hanggang ngayon na lumabas na credit limit po sa akin. Hindi ko pa alam kung approve ba ako o hindi. So, check natin yan at ipapaalam ko sa inyo sa mga darating pa nating mga videos. At hanggang dito na lang muna ang review natin ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!